Maayong buntag. Adto ta sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, and let's continue atong tiwason kining chapter 1 sa Romans. 26 to 32 ang atong tun-an this karong kabuntagon, but let me just read again verse 26 to 28. When God gives up, consequences of rejecting God. Sumpay kini sa same thought from verse 24 pa ni siya kutob sa 32. Now, let me just read again 26 to 28. Kung basahon sa Cebuano gyapon. Tungod niini, gitugyan sila sa Dios ngadto sa mga kailibgon nga mangilngig. Kaya ang ilang mga babae na nag-alili sa paggawi nga kinaiya ngadto sa paggawi nga supak sa kinaiya. Ug sa mausab nga pagkaagi ang mga lalaki, mingbiya sa kinaiya nga paggamit sa babay, na nagdilaab diha sa ilang kailibgon ang usa ngadto sa usa. Ang mga lalaki sa ilang masig kalalaki, na nagbuhat sa kangilad, ug sa nagpakadawat sa ilang kaugalingon niadtong bayad nga angay sa ilang kasaypanan. Ug tungod kay nagdumili sila sa pagbaton sa Dios sa ilang kahibalo, ang Dios nagtugyan kanila ngadto sa usa ka hunahuna nga dunot sa pagbuhat niadtong mga butang nga dili angay. Ang Dios nagapanalangin ng daan sa pulong atong gibasa karon. Let's ask God for wisdom. Father, we thank you, Ginoo, nining kabuntagon. Salamat sa gayunan kami magakatigom aron sa pagsimba nimo ug sa pribilehiyo, Ginoo, mamalandong sa imong mga pulong. O Diyos, ikaw ang magipasalamatan tungod kay nagpaila ka sa ka Diyos nga mahigugmaon, mapit na sayloon, puno sa grasya. Apan Ginoo, angay usab namong sabton, unsa kalapdon ug unsa ka kalawom ang pagkamakasasala sa tao, mao nang angay lang gyud silutan ang tao. Tabangi kami, Ginoo, nga makasabot ang tao makasasala ug nagkinahanglan gyud sa kaluwasan, kapasayloan sa sala o kalimpyo nga imong gi-offer nga libre tungod kay ikaw nagpakamatay man dito sa krus sa Kalbaryo. Help us also, Ginoo, pagtudlo nini ngadto sa uban, labi na sa wala pay kadugtungan diha kanimo. Masabtan ta nila nga bisan unsa pa kabuutan sa tao kung walay kadugtungan diha kanimo, atubangan kanimo ngilad o puno gyud, Ginoo, sa dautan ng tao. Hinaot ikaw mahimaya sa among taliwala karon. Kinam giampo pasalamatan pinagilamang sa ngalan ni Jesus. Amen. Dinhi si Paul sa iyang pagsugod sa Romans, pagsugod niya gi-explain sa Ebanghelyo, iyag yung gipakita nga hilabihan kadautan ang tao. Again, gikan kaninga thought, gikan pa ni sa verse 24 hangtod sa last verse ni nga chapter 1 sa Romans. Gipakita din ni Paul nga ang kinauyukan sa tao, verse 24 to 25, daot na gyud ug daotan. O verse 26 hangtod sa 32, kining sulod sa kasing-kasing sa tao nga daotan, mugawas gyud mo pakita. Ug mo ning verse 26 to 27, diha gipakita sa tao ang physical expression sa pagkadaotan sa kasing-kasing. O the rest of the verses, gipakita ni Paul unsa kalapad sa pagkadaotan sa tao. Nga hilabihan gyud kadaotan sa tao at ubangan sa Dios. Ug mo nang nasuko ang Dios, ug mo nang silutan ang tao sa Dios. Ug ang hinungdan niini pagkadaotan sa tao ato na ning na-mention last Sunday, tungod kay ang tao ning biya sa Dios, ning reject sa Dios, bisan pa man naa nay truth gipakita ang Dios ngadto sa tao nga ang Dios nag-exist, nga ang Dios gamhanan, nga angay siyang simbahon ug ilhon, yet bisan pa niya na nga truth gi-reject. You see, ato i-review ang thought gikan pa sa verse 24, gani gikan pa sa verse 18, nga ang tao nagsugod sa kahibalo, na ay revelation, na ay truth. O niya, ang tao ming salikway niya na nga truth. Niya pagkahuman niya sa likway, nangatarungan siya siyang kaugalingon para iyang i-justify ang iyang life nga sayop. Pagkahuman niya pangatarungan siyang kaugalingon nga sakto siya,
sa iyang pag-reject sa truth, sakto iyang kinabuhi nga iyang ga-reject ang truth, gilisan niya ang truth og bakak. So ning dangop siya religion. Tungod kay ang kamatuoran, tinuod nga Dios ila mang ga-reject, so nag-ilis sila og bakak. Ug mao nang ning dangop sila relihiyon. Nagsimba sila dili tinuod nga Dios. O tungod niya na part ni karon sa atong verse o last Sunday pod, ang Dios ning biya sa tao, ning give up sa tao. O pag-give up sa Dios sa tao, ang tao na overwhelm o ning take over ang daotan nga naa sa sulod sa iyang kasing-kasing. O kanang pagbiya sa Dios o kanang pag-take over sa daotan nga naa sulod sa iyang kasing-kasing ng daan, usa ka na sa pagpakita sa paghukom sa Dios sa tao. Morning ang atong society, ingon ani, napuno sa evil, napuno sa daotan, sa lawayon, ngilngig nga mga binuhatan sa tao, kay part man na sa kasuko sa Dios, part sa kapungot sa Dios, tungod kay ang Dios ning biya naman sa tao. Ning give up sa tao. See? Morning pagpadayag sa kasuko sa Dios ngadto sa tao. Dili taangay magpaabot niya ng fire and brimstone, kayo nga gikan sa langit, aron makita ang kasuko sa Dios. Sa verse 18 pa, kanunay gipadayag sa Dios ang iyang kasuko. Kanunay. Kanang sa Greek dinha, padayon, kanunay. Ug sa unsang paagi, ang evil sa society, wala na gipugngan sa Dios. Gipasagdan na sa Dios ang tao nga ang evil mo take over siyang kinabuhi ug mo consume sa entire society. That's part of God's wrath. O hibaw taon sa epekto sa sala. Ang sala mo konsumo gyud sa tao. Ang sala mo degrade sa tao. Mo paubos sa imahe sa Dios nga naa sa tao. Ang sala muhukas sa dignity sa tao, muhukas sa glory sa tao. Muna makita nato karong tao unsa na lang kangilad ng taong daotan nga gibiyaan sa Dios, unsa na lang kangilad, why dignity, why glory. Nga sa original design ang tao mo'y pinakahabog nga creation sa Dios. Siya ang pinakahabog nga creation sa Dios. Glorious ang tao compared sa rest of the creation. Yet, because of sin, tanawan na wag tang kini nga glory o hilabihan ka, dunot ngilad, daotan ang tao. Sin destroys everything. Mao manay nature sa sin. Mo destroy sa family, mo destroy sa marriage, mo destroy sa mga relationships, mo destroy sa nation. See? Busa ang tao, gitugyan ngadto sa balaod sa iyang kaugalingong pagkamakasasala ug sa mga sangputanan nini. Now, let me say this at point. Even though ang Dios ning give up sa tao, pero ang Dios nagihapoy purpose ni ana. Aron ang tao unta maadto sa hilabihang pagkawalay paglaom ug taliwala niya ng pagkawalay paglaom, iya untang masabtan nga wa say mahimo og angay siyang mosampit sa Dios. Ug salamat na lang sa Dios nga bisan pa man sa iyang kasuko, nga bisan pa man ning give up siya, ang iyang pag-give up dili total. Dili hingpit ang pag-give up sa Dios sa tao. Kay bisan pa man nag-exercise ang Dios iyang kasuko, pinagis pagbiya, ang iyang kaluoy nagpabilin gihapon nga nagpaabot sa tao nga muangkon unta ang tao, Ginoo sakto na hilabihan ang akong pag-antos, akong naamguhan wa jud ko'y mahimo ug ikaw lang ang akong paglaom. Maora na gipaabot sa Dios ngadto sa tao. See, naana sa Old Testament, iyang gidiscipline ang Israel, even ang Egypt, aron iya ra pong i-heal sila. See, sa Psalms 119:71, it says, "It is good for me that I have been afflicted,
that I may learn your statutes. Sometimes, that's what it takes. Napay pag-asa. Huwag dili unta huwaton sa tao nga moabot sa kinutuban. Hingpito na lang yun sa Dios ang iyang kapungot. Ug ang kahingpit mao na ngadtong kalayo sa impierno. So, review again, verse 24 to 25, ang Dios ning give up ngadto sa uncleanness. Ug atong nasabtan kining uncleanness akatharsia. In the Greek, it's translated unclean, sometimes impure. Do you know unsay literal meaning aning akatharsia? Mao ni gitugyan sa Dios ngadto sa tao. Ngadto na kanining akatharsia. Di na ko nimo. Literal meaning sa akatharsia, contents of a grave. Ang sud ni anang lubnganan, it means dirt, it means decay, it means filth. Gitugyan sa Dios ang tao ngadto sa pagkadunot, ngadto sa hugaw, kahugawan, or unsay makahugaw niya. Mo nang verse 24 to 25. Then sunod nga verses, ang expression ni ining kahugawan, ang pagpakita sa tao, pagpagawas sa hugaw niya nga sud. Tungod kay ang tao ning reject sa Dios, so ang Dios ning give up sa tao ngadto nining kahugawan, ug kining kahugawan within him. Naa sa sud niya. Mo nang automatic mo take over kini nga sin sa life sa tao, sa dihang ang Dios mobiya sa tao. O ang moral part sa moral meaning niini, sexual sin. Kini nga kahugawan naa sa sud sa tao. See, verse 24, the lust of the heart nga ultimately mo result nga do sa pag-dishonor sa ilang lawas. Busa gikan sa kinahilad-man sa tao, nagagikan kini nga pagbugwak ni nga kahugawan. Tungod kay kini nga kahugawan naaman sa heart sa tao. Tungod kay ang tao gi-abandon man sa Dios. Give up man ang Dios sa tao. So gipasagdan siya sa iyang kaugalingong kadautan. Ug mao ning marka sa tao nga gibiyaan sa Dios. Nang lunang ni anang kahugawan sa kinabuhi. Marka sa tao nga gibiyaan sa Dios. But again, remember, naagihapoy grace. Naagihapoy hope. Kay bisan pag ang tao maglunang sa kahugawan, ang Dios nagpaabot man gihapon. Samtang buhi ang tao, ang Dios nagpaabot ni anang tawhana nga mudangop sa Dios. Maundang lang ng pagpaabot sa Dios kung ang tao mamatay na. Kay human ang tao mamatay na, ang tao wala na'y paglaom. Kung ang iyang kinabuhi naglunang. But, morning perspective sa Dios, ang tao naglunang sa kahugawan. Nga gikan sa iyang sulod. Morning gikan sa sulod, mupakita, verse 26 to 27, kaning hugaw nga naa sa sulod, akatharsia, tao diha gitugyan sa Dios, mupagawas kini, naay physical expression, og mao kini karong verse 26, 27 hangtod sa verse 22. Gipakita ni Paul. Ang hugaw ang kasing-kasing mupagawas, o gipakita ni Paul ang gilapdon ining kahugawan. Now, the term lust, epithumia, means wrong desire or ginadili nga pangandoy. Mo ni marka sa tao nga walay Dios. Nag-crave ni anang unsay dili insakto, unsay daotan, ginadili nga pangandoy. Verse 2 to 3, if sa Ephesians, niingon si Paul, nga sa taliwala nila na nagkinabuhi usab kita kaniadto. You see? Mga Kristohanon sa Efeso kaniadto, mopod ni ang ilang kinabuhi. Nagkinabuhi diha sa mga kailibdon sa atong unod, nga na nagbuhat sa kabubuton sa unod ug sa hunahuna, ug sa kinaiya sa mga anak sa kaligutgot, children of wrath. Bisan ingon usab sa uban. Salamat na lang nga ang Ginoo mupasaylo ug hilabihan kalapad ang iyang kaluoy
ug pasensya. Even kita, ingon ani, ningon si Paul, bisan kita, inana, kaniadto, children of wrath, nagkinabuhi ta ni anak, kung sa giktinguha sa lawas, kung sa gidesire sa lawas, ug sa una-una, way pakialam sa Dios, buhaton. Ingon si Paul, ingon anak ta kaniadto. Salamat na lang sa Ephesians 2, nahi kaluwasan, ang Dios mulimpyog, muluwas sa tao, gikan ni anak. See? Unsa na lang yun ka mapinasayloon. So it's two sides of the story. Ang kahugaw sa tao, kadauton sa tao, ug ang grasya sa Dios ug kaluoy sa Dios. See? Ang sala mo poison gyud sa kinauyukan sa tao. Mao nay verse 24, akatharsia. Kinahiladman, inner, the heart of man. Gitugyan sa Dios ngadto sa kahugawan. Mao nang niingon sa Isaiah, the whole head is sick, the whole heart is faint. Mao nang ang tao under sa gahom ni Satanas, o si Satanas nahimong agent sa Dios sa pag-outwork sa wrath sa kapungot sa Dios. Ano man, tungod kay ang tao, bisan pa magnaay truth, ning reject man sa truth, unya, gipulihan pagyud ang truth, ug bakak. Ilamang gideny ang Creator. Ug tungod kay gideny nilang Creator, ang Dios nga Creator nag-abandon pod kanila. Now, nga ta proceed sa verse 26. Gipakita ni Paul 24 to 25 nang take over ang daotan nga nasud sa tao. 26 again, ang expression nining pagkadaotan nga naa siyang sulod. For this reason, see verse 26, the same, continue sa verse 24 to 25. Tungod kay ang tao ning abandon man sa Dios, so God gave them up to vile passions. Passions of dishonor, literally degrading desires. Tinguha nga makapadegrade sa ilang kaugalingon, makapaubos sa ilang kaugalingon. Morning pagpagawas, pagpakita sa daotan nga naa sa sud. Verse 26. See, 24 to 25, ginayon si Paul, give up ang Dios kanila, ngadto sa daotan nga naa silang sud. Kining daotan nga naa sud, mugawas, ug morning pagpagawas, morning pagpakita ni Paul. Unsa ang paggawas? Vile passions ang mugawas, tungod kay mao man ay nasud sa tao, ang akatharsia, uncleanness, impurity. Mo nay mo take over, tungod kay ning give up ang Dios sa tao, wala na mo restrain ang Dios sa tao. Ug morning, mapuno siya nining uncleanness, ug mo desire siya niining daotan nga mga tinguha. Ug si Paul dinhi gusto mahimong specific. Sa unsang paagi, ang tao mag-desire ni anang makapad-dishonor sa iyang lawas. Og unsa may pinakahabog, pinakagrabe nga illustration niini. Pinakagrabe nga pagpakita sa iyang mahugaw nga singkasing. Verse 26 to 27. For even their women exchanged natural use for what is against nature. Verse 27, ingon man usab ang lalaki. You see? They do what is not fitting. Ilang gibuhat ang unsay dili angay. Ug gitugutan sila sa Dios nga mag-antos sa angay nilang pagkadaotan. Now Paul, gusto mo pakita dinhi unsa gyud pagka makasasala sa tao. Ang daotan nga naa sa sud silang kasing-kasing mugawas gyud. Og unsa may pinakahabog, pinakagrabe nga pagpakita nining daotan nga kasing-kasing? Ang babae ug ang lalaki mibiya sa pagkababay ug sa pagkalalaki. Og nagbuhat ni anang labing daotan, makaulaw, dulumtanan, nga gugma. Homosexuality. Tungod kay kini, ang homosexuality, dili lang ni usa ka hiwi nga lifestyle, labaw pa kini sa hiwi nga lifestyle.
See? Homosexuality, ang giingon din sa Bible, shameful. It's a shameful thing. But again, bisan pa maghisgutan ni atong hinulumayin kanunay, nga even sa Corinthians, na ingon ana ka ni adto, di gyud nato kalimtan unsa man ang imong background, ang Dios mo dawat kanimo. Gipakita lang din hinipol nga kana daotan atubangan sa Dios. Kana shameful atubangan sa Dios. Kung mao man kana ang imong kaniadto, ayaw ka bala ka ang Dios. Kung ikaw maghinulsol ug modawat sa Dios, ang Dios modawat kanimo og dili gyud magsalikway kanimo. Gipakita lang din hinipol nga it's shameful atubangan sa Dios. Homosexuality is against nature. It's shameful. Do you know sa Pilipinas, 2002, mamaning, I don't know kung last ba nga survey, Young Adult Fertility and Sexuality Survey, 11% sa mga sexually active Filipinos between ages 15 and 24 naka-experience nag same sex. 11%. Between 15 and 24 nga Pilipino, 11% naka-experience nag same sex. Ug unsa pay sad, sa daghang mga survey sa Philippines, mupeg ra gyud sa 25% ang against homosexuality. 1/4 ras mga Pilipino ang against homosexuality. Nay 24%, nay 25%, wa gyud kalapas. Accepting kayong Filipino. Pero ning ingon dinhi ang Biblia, see, ang Philippines ning claim of Christian country, but not according to biblical standards. Because they rejected the truth, ning dangop sila religion nga baka nga sayop, nga nagsimbas dili tinuod nga Dios. Ug mo nang gipasagdan sila sa Dios sa ilang shameful nga lifestyle. It's shameful. It's against nature. See, verse 26. Even the women exchange natural use. And the word used there, kanang nga word nga used sa Greek, crisis, it means sexual intercourse. Mo na gi-refer diha, crisis. Ang babay ning biya na, sa pakighilawas, motong translation kanina lain, pakighilawas. Sexual activity nga dili angay, nga dili mo ay design sa Creator. It's against nature. It's against God-given creation. They do something that is utterly opposite the way God made them. See? Nya gibutangan pag yun nga ng word nga even. Even. Ang mga babae nga maontay mas pure kaysa laki, mas modest kaysa laki, nga maoraontay mo receive niini nga sex kaysa laki, dili kasagaran mo initiate sa sex. Kaniunta ang mga babae, even. Gibutangan pa yun, even. Even ang mga babae. Nga sila unta ang mas inosente kaysa laki, sila ra unta ang dili mo initiate, sila ra unta ang mo receive niini nga activity. Bisan pa sila na ang nag-initiate, sa ilang pag-initiate, dili pag yun din sakto. Gibiyaan man sa Diyos, mo nang inana na ang lifestyle. Wa na pugni ang pagkadaotan sa tao. Ug mo na'y marka sa tao nga gibiyaan sa Diyos. Nagpabili ni ana nga lifestyle. Not just the men, but also the women. Giuna ni Paul diri ang women, no? Kaya ang women, sila raman unta ang receiver. Dili man usually sila ang mo initiate. Sila man unta ang mas modest, mas pure, mas innocent. Butangan pagidhag even. Even. And do you know, ang mga animals, sa mga study sa animals, wala gay na found out nga na homosexual nga animals. Ang tao lang.
Tungod kay ang tao gibiyaan sa Dios. Tungod kay ang tao wala na pugni sa Dios. Mo nang ang hilabihang pagkadaotan ning take over sa ilang life. Verse 27, likewise also men, not just the women, but also men. Ang sex drive sa men, mas stronger man kaysa women. But, even that, mga laki gihapon, ning give up, dili mo intention sa Dios. You see? Tungod kay ning biya sila sa truth, ang truth wa na nagpabilin sa ilaha. Hingan pa diha, leaving the natural use, wa may go, no? Of the woman. Wa na nakikilawas og babae kay ngadto na sa laki. Dugang pagid diha, burned in their lust for one another. Men with men committing what is shameful. You see? It's shameful. Receiving in themselves. Ato po ni take note, ang kaning men o woman, 26 nga gigamit din ha ni Paul, dignified word man ang man o woman, ang sa Greek nga paggamit ni Paul, male o female. Even the female o male, he uses very biological terms. Pagpakita, even ang biology na-corrupted nining mga tawhana. Ang gituyo nga hanay sa Dios, ilang gisupak. Even the male and female, even kining nga biology mo'y original design, ilang gisupak. When man forsakes the author of nature, he forsakes the order of nature. See? Burned in their lust for one another. Burned. Naay drive nga mas grabe pa kaysa mga normal nga people. Pag even sa survey, mas brutal kining mga kaning crimes of passion sa mga homosexual, mas brutal kaysa mga kaning normal nga mga people. Kay burned, see, burned in their lust. Mas grabe ang ilang desire nga dili sama sa common nga tao. Apart na sa pagbiya sa Dios, wa naman sila pugni. This burning is beyond description. Level that is incomprehensible. Sa US, dili uncommon. But pasabot, common ra nila nga ang homosexual male na ay 300 partners per year. Even sa Pilipinas, no, makakuan man ta. Multiple partners within a year. See? Burned in their lust. It's not common. It's not normal. Even kanang crimes of passion nila, hilabihan ka brutal. Even sa US, sa ilang statistics, kung naay mag-away, kung ba nag-asawa, na may mag-away, mas brutal yun ang same sex. Mag-away. Hilabihan ka brutal. Well, mao ni ang gingon sa Bible. Dili ni dili relihiyon. It's abnormal, it's shameful. Mao nang gingon sa Bible. Og mao kini ang usa ka pagpakita sa pagkadunot ug sa pagkunhod o pagkahulog sa tao. Mao kini ang labing mangilad nga yutan-on nga sala. Tungod kay kini mao ang usa ka hingpit nga balitad sa hanay nga disenyo sa Dios. Gi-reject man nilang hanay design sa Dios. It destroys everything. It destroys who are involved. Now, di man ta mo take time sa tanang scripture paghisgot mahitungod sa homosexuality. I think enough na ang Romans 1 atong masabtan nga kana shameful kana, nga kana not normal, nga kana mo'y usa ka marka sa tao nga gibiyaan sa Dios kung ang tao nagpabili ni ana nga lifestyle. Even Genesis 1 lang, He made them male and female.
nya gibiyaan. Why third kind? Gaghimo ang Dios. Male and female lang. God literally destroyed Sodom and Gomorrah tungod sa ng homosexuality. O sa Leviticus 18 and chapter 20, ang punishment sa homosexuality, instant death. You see mo nang inana ang Middle East? Instant death ang homosexuality. O again, sa 1 Corinthians 6, naingon si Paul, such were some of you, homosexuals, effeminate, but you are washed, you are sanctified. Ang gahom sa Dios, igo makalimpyo kanimo kung ikaw lang maghinulsol ug mudangop kaniya. Nay daghang mga Kristohanon karon nga ning biya na niana nga lifestyle. Di man nila kalikayan nga ang ilang kaning movement effeminate, pero wala na sila niana nga lifestyle nga ilang partner same sex. See, God can still accept you. Ingon ana ang gugma sa Dios ug ang kaluoy sa Dios. Sa camp dito sa Zambales, naay nagtestimony ng nanay yung lifestyle. Kaluoy sa Dios, nakarealize siya og ning biya siya. Di man niya malikayan nga usahay makalihok og mga iyang lihok, pero ang iyang partner dili na same niya ang iyang partner. So naay mga Kristohanon nga ning biya niya ng lifestyle ug ang Dios again mudawat gyud. Unsa man kahugaw nimong kaniadto kung ikaw maghinulsol lang mudawat sa Dios, dili gyud ikaw isalikway sa Dios. Gipakita lang din ni Paul unsa kahugaw og daotan ang tao nga naa sa iyang sulod og kining naa sa sulod mupakita gyud sa gawas. Og mo nang ang Dios na suko sa tao og hangay silutan. Apan salamat na lang kung tiwason natong Romans, masabtan nato diha sa Romans, ingon ana kadaotan ang tao, pero hilabihan pod ang grasya sa Dios. Nga dili makalabaw ang kadaotan sa tao, mas labaw pa gyud ang grasya sa Dios. Basta kay mubiya lang ang tao ni ana nga kinabuhi. Again, 27. Men with men committing what is shameful. It's a shameful thing. Dili gani angay hisgutan. Then sila paghahukman sa kalaglagan sa ilang kaugalingong sala, receiving in themselves. You see? Bisag ang Dios di naangay mudugang pagsilot nila, kana naanay silot nga ilang madawat, ana lang nga kaugalingon, kana lang nga lifestyle, nana sila'y madawat inherently receiving in themselves. Ang silot dili na kinahanglan magkampa from outside. Ang inana nga lifestyle, nanay iyang kaugalingon nga silot nga ilang madawat sa ilang kaugalingon. They receive in themselves the reward of the error, nga fitting niya nga kind of sin. They will get what exactly they deserve. See? Ang mga tao nga naa gikaon sa guilt, physical diseases, despair, unsatisfaction, etc. Morning, pagpakita sa daotan ug hugaw nga kasing-kasing sa tao. Pinakahabog nga example, homosexuality, the homosexual lifestyle. Marka sa tao nga gibiyaan sa Dios. Mao na kadautan ng tao. Then verse 28 hangtod sa verse 32 gipakita din ni Paul unsa pagyud kalapad ang pagkadautan sa tao. Nga dautan nga kasing-kasing mupagawas yun kini. Gimension lang din ni Paul o ato lang ni i-run through. Makita gyud ang dautan kasing-kasing ang mugawas gyud ug mao ning gilapdon ini. Verse 28 is just a catalog of sins. Verse 28, and even as they did not like to retain God in their knowledge. Balik si Paul sa iyang thesis. Tungod kay di man sila gusto maghunahuna og Dios, tungod kay nagdumili man sila pag baton sa Dios sa ilang kahibalo. See? The same
thought, the same reason. Gikan pa verse 24, di man sila maghunahunag Dios, di man sila gusto nga hunahuna, malipay ba kang Dios nini, masuko ba kang Dios nini. Tungod kay ning abandon man sila sa Dios, God gave them up. They didn't want to retain God in their knowledge, so God gave them up. Money, basic problem sa tao. Men do not want to know God. They do not want to trust God. They do not want to obey God. So ang Diyos ning gave up sa tao. Again, gave up. God gave them, what's that? Over to a debased mind. Tungod kay, di man sila gusto magunahuna, mag-acknowledge og Diyos, gitugyan sila sa Diyos ngadto nining debased mind. O kung sa maning debased mind, worthless mind. Huna-huna, pamalandong, way hinungdan, worthless. Gigamit kini nga word, reprobate sa Jeremiah 6:30. Sinalikway nga salapi, reprobate silver. Mga igatawag sa mga tao kanila, tungod kay si Jehovah nagsalikway man kanila. See? Reprobate silver. Why hinungdan nga salapi? Worthless silver, rejected silver. Wala mo meet sa standard. Mo nang gilabay, gi-reject. O ang Dios nagtugyan kanila, nag-reject kanila ngadto niining worthless. Why hinungdan, sinalikway nga huna-huna. O unsa man gilapdon kini. Morning naglista si Paul dinhi verse 29 kutob sa 32. Not fitting for man. They do things nga dili angay buhaton sa tao. Mga butang nga dili intention sa Dios sa pagbuhat sa tao. Mo ni pagpakita unsa gilapdon sa kadaotan sa kasing-kasing sa tao. Kung ang tao di magpugo, kung ang Dios di magpugong sa tao sa kadaotan sa iyang kasing-kasing. Verse 29, see, being filled, dili influenced by, dili affected by, kundi totally filled, napuno. Napuno sa tanang unrighteousness. Napuno sa tanang di pagkamatarong. Ang tao nga gibiyaan sa Dios, ang hunahuna napuno sa dili pagkamatarong. O it's just a catch-all phrase sa tanan niyang gilista dinhi kutob sa verse 32. Generic term nga nag-embody nining tanan. O kaning tanang gilista dinhi ni Paul, dili ni angay buhaton sa tao kay dili ni mo ay pag-design sa Dios nga angay buhaton sa tao. Kundi ang Dios ning give up nini klaseng una-una nga sa tao tungod kay ang tao ning biya man. Now, wa man diha some text na word fornication, some wa, pero implied naman na gikan pa sa verse 24 hangtod sa 27 ang fornication. Immoral, sexual immorality. Part na siya. Sa gikan pas verse 24. Then, unrighteousness or wickedness. Kani nga word means those who delight in doing wrong. Malipay niya nang magbuhat o dili insakto. Covetousness. Ang kahakog, pangandoy nga labaw pa kaysa naa kanimo. Og naghinaot nga maangko nimo kung unsa ang naa sa uban. Dili matagbaw sa imong kabtangan apan maibog sa ubang mga butang. Og kini pod sa Ephesians 5:3 gi-apply pod kini ni anang lusting for sex. Then maliciousness, another word for wickedness. It means evil in general. Perhaps kaning magunahon na og daotan, batok sa laing tao. And full of envy. Nagpasabot nga magdumot sa katao tungod kay naa sila kung unsay ilang gusto. Naa nila ang gusto sa uban. I mean, gusto niya ang naa sa uban.
Murder, very common today. Strife, para away, para argumento, quarrelsome. Deceit. The word deceit, ang literal Greek term ni ana, kanang anong ipana gani, fish hook. Paon. It's a treacherous lie, ngilad, deceit, mangingilad, samang isda gilad nimo. Paon. Mao nay literal nga meaning ni ana. And then evil-mindedness or evil-mindedness. Daotang hunahuna. Kini mao ang bisan unsa usa ka tinguha sa pagpasakit o pagdaot sa usa ka tawo or pagbaws. Naay implication ini kanang revenge. Whisperers, private nga slander, backbiters, dayag nga pagdaot, open nga slander. Haters of God. Di sila gusto rules, di sila gusto accountability or authority. Di sila gusto sultian unsay angay buhaton, violent. Proud, garbuso, or superiority nga attitude, boasters, mga hambugiro, vocalizing their supposed superiority, inventors of evil things. You see? Murinig mga mastermind, tighimog mga paagi nga dili maayo, dili insakto. Disobedient to parents, alerto mga anak. That's part sa corruption sa tao. Gitugyan sa Dios ni ining hunahuna nga worthless, dili unta angay. Ang tao mubuhat niini tungod kay ang tao ning biya sa Dios, give up pod ang Dios sa tao, mo ning wala nay restraint. Undiscerning, that means senseless, mentally and morally no understanding. Untrustworthy, dili kasaligan. Tigbungkag sa mga saad or dili tigtuman sa saad. Unloving, unsay bot pasabot niya na, why love sa pamilya? Literally, in Greek term, no love for family. Daghay mga inahan karon. Abortion, see? That's part, unloving. In child abuse, part na pod, unloving. Unforgiving. It's cruel, ruthless, napay unmerciful, uncaring, unforgiving, without any grace in your spirit. Mo na'y marka sa tao, nga gibiyaan sa Dios. Ang sala, magdagan gyud o mukaon gyud sa tao. Morning pag-outwork sa kapungot sa Dios ngadto sa tao. Gipasagda na sa Dios ang tao nga kining mga sala mupuno sa iyang kinabuhi ug mabuhat sa tao. Then verse 32, balik si Paul sa iyang initial nga argument, who knowing the righteous judgment of God, that those who practice such things are deserving of death. See? They know unsay matarong nga paghukom sa Dios. Kahibaw ba mo? Nga kahibaw sila unsay paghukom gyud sa Dios mahitungod niya na. They're guilty. They know they are guilty. Mabitang puno sila sa guilt, puno sila sa anxiety, sa pain. Kahibaw sila nga hukman sila sa Dios tungod sa ilang kinabuhi, daotan na kinabuhi. But even that, ila gihapong gi-deny. See, knowing the righteous judgment of God, they know nga hukman sila sa Dios. They know nga labag kana sa Dios ang ilang kinabuhi. They have a conscience. They know the judgment of God. Di man sila mo admit ni ana, but they know it. Usa ka illustration. See, kanang pagpangita o acknowledgement. I-acknowledge me
himuo mi og CR. See? Tungod kay dili man normal. They know it's not normal. They know it's not normal. Gusto sila, kahibaw silang dili normal, pero nagpabiling yun sila og ilang rasonan, pangitaan, irrationalize, mga tarungan nga sila insakto, sayop man na, gusto gid sila nga tagdon og ipaka-insakto. But they know. Even sa balaod sa tao, kining mga sala, part, nagay balaod ang tao, unlawful nga maghimo, magtabi og storyang dili insakto, mamakak, mag-deceive, murder. You see? Naipaghukom, rape, sexual sin. It's wrong. Part na sa balaod sa tao ug kahibaw ang tao ni ana. Yet bisan pa kahibaw ang tao nga nay silot, nagpabilin gihapon sa nagbuhat ni ana kay part man na sa paghukom sa Dios sa ilaha. Wa na sila pugni sa Dios. They know, you see? They know the righteous judgment of God. And what's worse, ning mga tawhana, kay bawo na sila nga nanay silot, nag-ila gihapon gibuhat, ug wa lang na nila buhata, ning approve pod sila sa uban nga nagbuhat niini. See? They know nga nanay silot, yet wa lang na nila buhata, bisan pagkahibaw sila nga nanay silot, nag-approve pod sila sa uban nga nag-practice nga sama sa ilang daotang kinabuhi. Same sa Israel. Mao maghapon ning history sa Israel. They know sa Messiah, truth sa Messiah. Ngit padayon nilang gilansang. See? Kung magsusi lang sila sa ni Christ, sa siya na tao, ang milagro nga iyang gibuhat, ang iyang mga gipang-claim, ang truth nga iyang gitudlo, they know, mao nang wala sila excuse. Pero ila gihapong gilansang si Kristo. Same sa mga tao karon, kay bawo sila na ay Kristo, nagpakamatay. Kay bawo sila nga angay mobiya ni anang kinabuhi nga makasasala. Yet nagpabilin gihapon. Marka sa tao nga gibiyaan sa Dios. Bugat man din hiyang gipaingon ni Paul, pero gipakita lang ni Paul ang gilapdon sa pagkamakasasala sa tao. Nga maunay naa sa sud sa tao, mugawas gyud mo pakita ug lapad kaayong pagkamakasasala sa tao. Pero di lang ta to close, di lang ta diha kutob sa bad news. Atong hinomduman kanunay na may bad news para ang tao makaamgo unta o mahibaw-an niya unsa kanindot ang good news. Bisan si Paul nag-ingon gani, sa Ginoong Kristo ning anhi aron sa pagluwas sa makasasala, diin ako ang pinaka, of whom I am chief. Even si Paul, murderer, giluwas sa Dios. Even si Paul, ang Dios nagpadayag kaniya, nagpaila kaniya, nga si Kristo maunta mismo gyud ang gilotos ni Paul pinaagi sa mga ning sunod ni Kristo. Mao ni ang grasya sa Dios. Ang Dios ilabihan ang iyang pasensya, ang iyang kaluoy ug ang iyang grasya. Ngayon ani man ang tao sa iyang kinauyukan daotan na gyud. Huwag ka nang kinauyukan niyang kasing-kasing nga daotan mo pagawas man gyud. O gilista diha ni Paul ang paggawas nining daotan nga kasing-kasing. Mupasaylo gihapon ng Dios. Na-experience na ni Paul, na-experience sa daghang mga Kristohanon, biblical times, ug na-experience hangtod karon sa mga tao nga ning dangop ni Kristo. Tungod kay ang Dios is in the business of saving sinners. Ug hinaot ko imong tugutan ng Dios nga muluwas kanimo. Ug dili magpaabot sa kinutuban, diin ang konsekwensya sa sala dili na mabaliktad. Ngadto na sa walay katapusang impierno. Kung karon ingon ana man ang imong kinabuhi, dangop sa Ginoo, pangayog pasaylo, kay ang Ginoo mas mo desire pa sa tao nga mangayog pasaylo.
mas mo desire pa siya mo exercise og mercy. Kay ngun ana kami higugmaon ng Dios. Let us pray. Amahan, ilabihan gyud kadaotan sa tao. Daotan na gyud ang kasing-kasing sa tao. Mo pagawas gyud kinig maayo Ginoo kun imog yung dili pugngan kun ikaw mobiya na sa tao. Pansalamat amahan, bisan pa man ikaw nasuko na sa tao, dunay kaligot-got tungod kay hilabihan pagka makasasala, ang imong kaluoy nagpabilin man gihapon. Maangkon man gihapon sa tao masinati ang imong kaluoy ug grasya kung ang tao maghinulso lang o magdangop nga na kanimo. Amahan, salamat sa imong pagkamaluluyon, sa imong grasya, sa imong pasensya, O Diyos. Ginaot kami padayon, amahan, magsangyaw ni anang kamatuuran. Ikaw raman ang makalimpyo ka namo tungod kay imong anak si Ginoong sa Kristo mo may nag-angkon sa silot sa sala sa kalubutan. Igo o gamhanan nga makalimpyo ka namo. Maghimo ka namong takos mo ana sa imong gingharian nga walay katapusan. Salamat sa grasya nga dako nga imong gihatag nga ri ka namo. Padayon ta kaming kakita sa among pagkamakasasala aron kami mahadlok magpakasala batok kanimo. Ikaw ta Ginoo padayon magtawag og mga tao nga modangop nga na kanimo. Kinam giampo kanali mga sangalan ni Jesus. Amen. Klaro kaayo ang pulong sa Ginoo.